Kailan lang, sinimulan na ng United States, Japan at South Korea ang military exercise na pinangalanan nilang Freedom Edge. Ang layunin ng military exercise ay ang palakasin ang trilateral interoperability ng tatlong bansa at protektahan ang kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region, including the Korean Peninsula. Siguradong kinakabahan na ang North Korea at Russia dahil nakikita nila ngayon sa military exercise na sinasagawa ng Amerika, Japan at South Korea kung gaano kalakas ang tatlong bansa. Ayon sa mga military analyst, napakahina ng North Korea kumpara sa Japan. Ang Russia naman ay halatang napakahina din sa ngayon dahil sobrang nahihirapan silang sakupin ang Ukraine. Kaya naman, pag nagkamali ng kilos ang North Korea at Russia, siguradong malalaman talaga nila kung gaano kalakas ang militar ng United States. Ang military exercise ay sinasagawa ng tatlong bansa malapit sa North Korea. Ayon sa mga eksperto, sinadya talaga ng United States, Japan at South Korea na magsagawa ng military exercise malapit sa North Korea para ipakita dito kung gaano kalakas ang mga militar nila. Ang layunin ng tatlong bansa ay takutin ang North Korea para mag-alangan ito na magsimula ng gera. Nakapwesto na ngayon malapit sa North Korea ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ng US Navy. Nakapwesto na rin ang mga warships ng Japan malapit sa North Korea. Bukod dun, ang mga warships ng South Korea ay dumating na din malapit sa North Korea. Kaya naman, siguradong kinakabahan na talaga si Kim Jong-un dahil ang mga napakalakas na barko ng mga kalaban niya ay sobrang lapit ngayon sa kanyang bansa. Noong mga nakaraang buwan, mas lalong naging matapang at agresibo ang North Korea. Ngayon siguradong mababawasan ang tapang ng North Korea dahil makikita ni Kim Jong-un kung gaano kalakas ang Amerika at ang mga kakampi nito. Pagkatapos ng military exercise, pupunta naman ang aircraft carrier ng US Navy na ang pangalan ay USS Theodore Roosevelt sa Red Sea. Siguradong Iran naman ang matatakot pag dumating na ang aircraft carrier sa dagat. Sinubukan naman ng North Korea na takutin din ang US, Japan at South Korea habang sinasagawa ng mga ito ang military exercise malapit sa bansa. Tinesting ng North Korea ang missile nila na mayroong multiple warheads. Kaso, sobrang pumalpak ang missile test. Ayon sa mga reports, pinalipad ng North Korea ang missile sa dagat sa silangan nila kaso sumabog ito sa himpapawid. Gusto sanang ipakita ni Kim Jong-un ang deterrent capabilities ng North Korea bilang tugon sa pagdating ng USS Theodore Roosevelt sa South Korea, kaso ang missile test na sinagawa niya ay sobrang pumalpak. Kinondena naman ng Amerika, Japan at South Korea ang missile test na ginawa ng North Korea. Naglabas ng pahayag ang Foreign Ministry ng Japan na ang mga nuclear envoys daw mula sa United States, Japan at South Korea ay kinokondena ang missile launch ng North Korea dahil isang violation daw yon ng Security Council resolutions ng United Nations. Bukod doon, ang missile test daw ng North Korea ay isang threat sa regional and international peace and security. Kinondena naman ng North Korea ang pagpunta ng mga warships ng Amerika malapit sa kanila. Ayon sa North Korea, napakadelikado daw ng ginagawa ng US at South Korea. Kinokondena daw nila ang mga aksyon ng mga hostile forces. Sabi naman ng South Korea, ang militar daw nila ay agarang magre-responde sa kahit anong provocation ng North Korea gamit ang puwersa. Ang alyansa daw nila ng United States ay susuporta sa kapayapaan at stability sa Korean Peninsula at sa rehiyon. Ayon sa mga reports, pagsasamahin na ng militar ng Japan at militar ng Amerika ang kanilang operational planning. Pinapalakas na ng United States at Japan ang kooperasyon nila bilang paghahanda sa posibleng paglusob ng China sa Taiwan. Ayon sa mga eksperto, maraming indikasyon na malapit na talagang lumusob ang China sa Taiwan. Pinapalakas na ng China ang kanilang militar. Bukod doon, wala ring tigil ang mga factory ng China sa paggawa ng mga barko. Kaya naman, halatang talagang nagpaplano na ang China na lusubin ang Taiwan. Dahil doon,
hindi nakakapagtakang plano ng Japan na magkaroon ng sobrang daming conventional long-range missiles para mapalakas ang depensa nito. Siguradong tutulungan ng Japan ang Taiwan pag lumusob ang China, kaya sigurado ring mahihila sila sa digmaan. Maraming eksperto ang nagsasabi na posible pa ngang unahin ng China na atakehin ang Japan bago sila lumusob sa Taiwan. Maaaring ang plano ng China ay ang mabilis na pasabugin ang mga military bases ng Japan bago sila lumusob sa Taiwan para hindi na matulungan ng Japan ang isla. Siguradong naisip na rin ng Japan na posibleng ganun ang plano ng China kaya hindi nakapagtatakang pinapaligiran na nila ng mga depensa ang kanilang teritoryo. Inaasahang gagamit ang China ng mga fighter jets para mabilis na wasakin ang mga weapons ng Japan kaya napaka-importante sa Japan na magkaroon ng maraming air defenses. Bukod doon, gusto rin ng Japan na magkaroon ng mga conventional long-range missiles para takutin ang China. Pag nagkaroon kasi ng maraming long-range missiles ang Japan, pwede rin nilang pasabugin ang mga military bases ng China na nasa teritoryo mismo ng bansa. Mahihirapan ang China na ma-intercept ang mga missiles ng Japan kung sobrang dami nito. Kailan lang ay inanunsyo ng Prime Minister ng Japan na si Kishida na papataasin nila ang budget nila para sa kanilang militar. Kailangan kasi talaga ng Japan na palakasin ang militar nila dahil sa panganib na baka bigla sila atakehin ng China at pati na rin ng Russia at North Korea. Ayon sa mga reports, may plano si Putin na pahinain ang coalition diplomacy ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa Indo-Pacific. Napipikon din si Putin sa Japan dahil sa matinding suporta ng bansa para sa Ukraine. Bukod doon, kailan lang ay sinabi ni Kishida na ang aggression daw ng Russia laban sa Ukraine ay isang challenge sa global order at hindi lang problema ng Europe. Pinapahiwatig ng Japan na dapat ay tulungan ng mas marami pang bansa ang Ukraine. Kaya naman, hindi nakakapagtakang nagagalit talaga si Putin sa Japan. Nagiging mas madalas ang military activities ng Russia malapit sa northern waters ng Japan. Isa yung indikasyon na talagang napipikon si Putin sa bansa. Siguradong inutusan mismo ni Putin ang Russian Navy na palaging magsagawa ng mga military activities malapit sa Japan para takutin ito. Madalas naglalayag ang mga barko ng Russia malapit sa Kuril Islands. Ang mga isla na yon ay teritoryo ng Japan na inaangkin ng Russia. Siguradong gusto ring sakupin ni Putin ang mga isla, kaso sa ngayon ay hindi niya pa magawa dahil hindi pa tapos ang gera na sinimulan niya sa Ukraine. Ganun pa man, naniniwala ang mga eksperto na kailangan pa ring palakasin ng Japan ang depensa nila sa hilaga nila dahil posibleng lusubin ito ng Russia pag umatake na ang China. Kailan lang ay nagpataw ang Japan ng mga sanctions sa Russia. Dahil doon, pinahiwatig ng Russia na ang Japan ay isang bansa na kalaban nila. Napakataas tuloy ng tensyon sa pagitan ng Japan at Russia. Ayon sa mga military analyst, mayroong posibilidad na magsimula ang World War III sa pinagtatalunang teritoryo ng Russia at Japan, pero ang posibilidad na yon ay hindi masyadong mataas. Pero pag lumusob na ang China sa Taiwan, mataas ang tsansa na isa yun sa mga lugar kung saan magkakaroon ng matinding digmaan. Posible kasing lusubin din ng Russia ang Japan bilang suporta sa China. Mahihirapan kasi ang Japan na tulungan ang Taiwan kung nakikipaggera din ito sa Russia. Importante para sa Russia na masakop ng China ang Taiwan dahil malaki ang posibilidad na tumaas ang ekonomiya ng China pag nasakop nila ang isla. Sobrang kailangan ng Russia ang tulong ng China para ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw sa kanila ng mga Western countries, kaya ang pagtaas ng ekonomiya ng China ay makakatulong din sa Russia. Ayon sa mga eksperto, sinusubukan ni Putin na i-destabilize ang Northeast Asia, kaya naman, dapat daw ay tugunan ng United States, Japan at South Korea ang mga ginagawa ni Putin. Kailangan din daw na pagplanuhan na ng tatlong bansa kung ano ang gagawin nila pag nagkaroon ng sabay-sabay na krisis sa Asia-Pacific region. Ang isang halimbawa nun ay kung lulusob ang Russia sa Japan
habang mayroong digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Naniniwala ang maraming eksperto na plano talaga ng North Korea at Russia na maghasik ng gulo sa Asya pag lumusob na ang China sa Taiwan. Pag ginawa kasi nila yon, madidistract ang Amerika at ang mga kakampi nito sa pagtulong sa Taiwan, kaya magiging mas madali para sa China na sakupin ang isla. Ayon sa mga eksperto, pag nagpaplano daw ang Amerika sa kung ano ang gagawin pag lumusob ang China sa Taiwan, kailangan daw talaga na ikonsidera rin nila kung ano ang gagawin ng Russia at North Korea. Ayon sa Japan, halos araw-araw daw na lumalapit ang mga barko at eroplano ng China sa teritoryo nila. Isa yung indikasyon na talagang mayroong balak ang China na lusubin ang Japan. May pinagtatalunan ding teritoryo ang dalawang bansa. Inaangkin kasi ng China mga isla na tinuturing ng mundo na teritoryo ng Japan. Ang mga isla na yon ay ang Senkaku Islands. Walang matinong basehan ang pagkiklaim ng China sa mga isla ng Japan pero inaangkin pa rin nila ang mga ito. Ayon sa mga eksperto, halatang naniniwala ang China na kahit walang legal basis ang mga territorial claims nila, pwede pa rin nilang ma-enforce ito sa pamamagitan ng kanilang militar. Tapos, mas lalo pa silang naging matapang na gawin yon mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine. Maraming military analyst ang nagsasabing pinag-aaralan ng China ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine para siguraduhing hindi nila gagawin ang mga pagkakamali na ginawa ng militar ng Russia. Ayon sa mga eksperto, gusto ng China na masakop ng Russia ang Ukraine dahil isa yung patunay na kahit sa panahon ngayon ay pwede pa ring makuha ng isang bansa ang teritoryo ng isa pang bansa basta matatalo nila ito sa digmaan. Kaya naman, hindi nakakapagtakang tinutulungan talaga ng China ang Russia sa gera nito. Nagpapadala ang China ng materyales sa Russia na kailangan nila para gumawa ng mga weapons. Sa katotohanan, maraming eksperto ang nagsasabi na kung hindi tinutulungan ng China ang Russia, hindi na ito makakapagsagawa ng mga opensiba sa Ukraine. Kaya naman, napakalaki talaga ng naitutulong ng China sa Russia. Kailan lang ay nag-warning ang Amerika at ang mga kakampi nito sa China na tigilan na ang pagsuporta sa Russia dahil kung hindi, papatawan daw nila ang China ng napakaraming sanctions. Delikado rin para sa China na mapatawan ng maraming sanctions dahil posibleng mas lalong humina ang bumabagsak nilang ekonomiya. Pag sobrang humina ang ekonomiya ng China, mahihirapan din silang palakasin ang kanilang militar. Napakataas din ng tensyon ngayon sa pagitan ng India at China. May pinagtatalunan din kasing teritoryo ang dalawang bansa. Inaangkin ng China ang rehiyon ng Aksai Chin at Arunachal Pradesh na parehong teritoryo ng India. Sa kasalukuyan, nasa border ng China at India ang napakaraming sundalo mula sa militar ng dalawang bansa. Dati ay muntikan ng magkagera sa pagitan ng India at China dahil sa pinagtatalunan nilang teritoryo. Kaya naman, hindi nakapagtatakang nag-iistasyon ang dalawang bansa ng sobrang daming mga sundalo sa border nila dahil pareho nilang alam na posibleng biglang lumusob ang militar ng kabilang bansa. Naniniwala ang China na pag nilusob nila ang Taiwan, posibleng lusubin din sila ng India. Sigurado kasing itutuon ng China ang karamihan ng mga puwersa nila sa pagsakop sa Taiwan, kaya yon ang perpektong oras para sa India na magpadala ng sandamakmak na sundalo sa mga rehiyon na inaangkin ng China para masecure nila ang kontrol sa mga ito. Ang India naman ay alam din na kailangan nila ng napakaraming sundalo para mabantayan ang border nila laban sa mga posibleng incursions ng militar ng China. Sa sobrang dami ng sundalo sa kahabaan ng border ng India at China, napakataas ng posibilidad na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Isang pagkakamali lang kasi ng China ay pwedeng magkaroon ng isang matinding sagupaan na posibleng humantong sa isang all-out war. Naniniwala ang maraming eksperto na posibleng mauna pang magkaroon ng gera sa pagitan ng India at China kesa sa paglusob ng China sa Taiwan. Napakadelikado talaga ng panahon ngayon
dahil sobrang daming lugar ang pwedeng pagmulan ng isang pandaigdigang gera. Kaya naman, hindi nakakapagtakang naghahanda na talaga ang maraming bansa para sa digmaan. Nakikita kasi ng maraming bansa na posible talagang biglang sumiklab ang isang pandaigdigang gera, kaya pinapalakas na nila ang mga militar nila para siguraduhing kaya nilang ipagtanggol ang mga teritoryo nila kung sakaling mayroong lulusob sa kanila.